Labag sa batas ang maglinis sa gabi. Mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa oras. At kung aantayin natin ng umaga, baka magising ang bayan sa kanyang panig. Sa Kapernaum, sinabi niya sa paralitiko, pinapatawad ko na ang iyong mga kasalanan. Walang may karapatang magpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos! Ngunit pinagaling din niya ang taong yon, hindi ba? Magpapagaling ba ang Diyos sa isang lumalapastangan sa Kanya? O maaaring galing din kay Beelzebul ang kapangyarihan niya magpagaling. Matapos niyang mangaral sa harap ng templo, ay ipinagbawal niya ang buwis kay Cesar. At tinawag niya pa ang kanyang sariling hari ng mga Hudyo. Kung ito man ay mapatotohanan, lalo na ngayon, kailangan ng Roma ang ating katapatan. Mas mabuti nang mamatay ang isang rebelde kaysa magdusa ang buong bansa. Ngunit narinig natin siya sa ilalim ng sikat ng araw. Ibigay kay Cesar ang nauukol kay Cesar. Alin pa ba sa mga salaysay ang katotohanan? Lahat kayo'y nag-aalab. Ngunit walang liwanag. Ang gabi lumalalim ngunit nananatili kayong bulag. Hindi ba't tayo rin bilang nagtuturo ng batas at kasulatan ni Moises ang dapat nangangalaga sa templo? Hindi ba't yan ang pangunahing tungkulin natin? Ang linisin ng templo sa nagpaparumi nito? Hindi ba't dapat naririndi tayo sa sistema ng korupsyon? Bakit tila yata tayo pa ang nagpapanatili nito? Hindi lang baha, lindol, o bagyo ang wawasak sa buong Jerusalem. Galit. Galit ng mga tao sa ating mga namumuno. Galit ng Diyos sa ating mga huwad na katapatan. Hindi ba't mas nakakatakot yun? Siguro, kaya tayo nagkakagulo ay dahil sa isang katotohanan na wala ni isa sa atin ang may karapatan na humusga sa taong yan maliban sa kanyang sarili. Anong oras na? Gabi na! Wala pa ring saysay ang inyong mga sinasabi. Ang taong ito ay nagiging anino na ng kahinaan ng konsehong ito. Bakit hindi siya ang ating pagsalitain? Ang huwad nahuhuli sa sariling salita. Ikaw ba ang Mesiyas? Sabihin mo sa amin lahat ngayon sa ngalan ng Diyos na buhay. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot ka. Ikaw ba ang anak ng Diyos na kataas-taasan? Ako nga. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumadating sa alapaap ng langit. Isang kalapas tanganan! Hindi na natin kailangan ng mga saksi! Kayo na mismo ang nakarinig ng kanyang kalapas tanganan sa Diyos! Ano ang inyong mga tol? Kamatayan! Dalhin siya kay Pilato! At nakasama natin ang bubuo sa pelikulang Sinakulot 2026, ang Sanhedrin. Ang cast of course, nagbigay na sa atin ng pasilip sa kanilang mga karakter. Narito sina JP bilang Jesus, Isabel bilang Maria, si Nino bilang Judas at Eugene bilang Pedro. Kasama rin po natin gaganap bilang mga miyembro ng Sanhedrin, sina Christopher, Kenneth, Alvin at Francis. At kasama rin po natin ngayon ang Executive Director na si Father Jojo Valenzuela, ang Production Manager si Lea
Lea Dasigan, ang scriptwriter na si Edward Muli at ang director na si Direk Dondi Bernardino. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Rise and Shine po sa inyo. Oo, sa linggo, Easter Sunday na. Mas maraming mga kababayan tayo magninilay at magandang mapanood ang Palm pelikula Sunday, nito. oo. Palm Sunday oo. pala. So Oo. regarding nga po ng ating Semana Santa, ito nga pong Cenaculo 2026 ang Sanhedrin. Unahin po natin kay Father Jojo. Father Jojo, para po sa kaalaman ng lahat, ay taon-taon po ninyong ginagawa po ito. At ano po ang nais pong iparating po ng pelikulang ito? Yes, taon-taon ginagawa ito ng St. John Bosco Parish Tondo, ang pag-present ng Cenaculo. At ngayong taong ito ay nasa makabagong paglalahad ng kwento ng kaligtasan natin, ang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Gustong ipahatid sa ating mga manonood na ito ay hindi lamang para sa ating entertainment, no? Kundi ito ay para sa ating experience ng pagninilay. Ayun. Okay. Para handa sa ating Semana Santa. Ayun, kasama na natin ngayon ang PM, si Miss Lea. Miss Lea, kasi kadalasan, stage play ginagawa ang Cenaculo. Pero this time, you made a different approach. Why film? Dahil mas maraming naaabot ang pelikula, nagawa namin magsimula ng pelikula, mag-transition from stage play to movie dahil sa pandemya, at nakita namin na hindi lamang yung mga taga-community namin or taga St. John Bosco Parish ang naabot nito, kundi maraming mga tao sa buong Pilipinas at sa ibang parte rin ng mundo na naparating namin ang mensahe ng pagliligtas ng Panginoon. Kaya nakita namin na magandang hanggat kaya, ituloy-tuloy yung movie format para mas maraming maabot na mga nais magnilay ngayong Semana Santa, na may mapapanood silang ibang option na not only to entertain them but to help them reflect on their faith. Ayan. Hey, Sir Edward naman, bakit po ang Sanhedrin ang titulo po nito? Sanhedrin po ang napili naming titulo para sa Cenaculo 2026 kasi nais po naming ipaalala na may mga institusyon na dapat nagtataguyod ng katarungan, katwiran, ngunit sila minsan yung gumagamit ng katotohanan sa ibang konteksto para ilihis yung parang paniniwala ng mga tao upang bigyan nila ng katwiran yung desisyon na nagawa na nila. Kundi yun yung ipapako sa krus si Jesus kasi isa siyang banta para sa kanilang authority. So parang nagre-resonate siya sa current situation na ang katotohanan maaaring ipresenta in a different framework, different context, highlighting other things para may dala yung tao sa paniniwala na gusto nilang ihatid. So parang napapanahon po siya para sa ngayon. Direk Dondi, paano ang proseso nito in terms of yung creative approach sa pagbuo ng pelikulang ito? Dahil gusto namin maging reflective experience tong palabas namin, na hindi lang siya entertainment. Gumamit kami ng mga technique at konsepto ng film theory. So, gumamit kami ng konsepto ng breaking the fourth wall, na kung saan yung mga karakter ay parang nangungusap sa mga manonood. So, mafe-feel ng mga manonood na sila yung kinakausap. So, hindi lang siya, more than the accuracy and narrative, it's a threshold. So, binibigyan namin ng espasyo yung mga manonood ng distansya, na kung saan naramdaman nila na malapit sila sa karakter o malayo sila sa karakter. So, yun, binibigay namin to para maging mas epektibo yung aming palabas sa mga manonood. Saan ba ito mapapanood? Imbitahan po ninyo ang ating pong mga manonood para po manood po nito. Para sa aming Cenaculo ngayong darating na Semana Santa, mapapanood siya simula Palm Sunday sa aming parokya ng movie format sa St. John Bosco Parish Tondo, and then mapapanood din po siya on Good Friday sa aming FB page at sa iba pang mga FB pages po. Ayun, antabayan na natin, mapanood sana natin yan starting Palm Sunday. At hindi Easter Sunday, patapos na yan. Well, maraming salamat sa paghatid po sa amin ng inspirasyon, members of St. John Bosco Parish. At thank you as well sa ating mga members ng cast sa pagpapasilip rin ng ating mapapanood dito sa Ang Sanhedrin.